At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Adopted Son sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Hoy, Bunjing, anong ginagawa mo rito sa barangay hall? Pinapunta ko rito ni Kagawa Gasyong, ang barangay administrator. O bakit kanya pinapunta rito? Sabi kasi sa akin, ako na raw ang papalik kay Pining na tesorero sa barangay ngayon. Ano? Ay naku, nagkakamali ka, Bunjing. Hindi tesorero ang posisyon ko. Kung ganon, ako lang sekretaryo. Ayos! Parehas lang ang honoraryo na matatanggap. Ay naku, mabuti pa umalis ka na, Bunjing. Bakit naman ako alis? Iapoy na ko ni Kapitan Adong bilang tesorero at sekretaryo. Ay meron ng sekretarya at tresurera. Aba? Sino, Vice Mayor? Sino? Ay, ako, Bonjeng. Aling Punyang? Ikaw? Oo. Ako ang bagong tresurero ng barangay at si Bibang ang sekretary. Ano? Ang ibig sabihin niya, hindi si Kagawad Asyong ang pipili na magiging tesorera at sekretarya? Oo, kaya umalis ka na dahil mag-uumpisa na akong mag-uupisina. Sige na, alis! Sige, alis na ako. Hindi pwede ito. Kailangan ako ang magiging tresorero. Hindi ang Aling Punyang napangi na yon. Si Boy ang magiging sekretaryo. Si Lola Insang ang CBO. Sasabihin ko kay Boy na si Aling Punyang ang ginawa nilang tresurera. Ano ka mo, Bunjing? Si Aling Punyang nilagay nilang tresurera at hindi ikaw. Oo, Boy. Kaya gawa mo ng paraan para akong ilagay nilang tresurero. Hayaan mo na yan. Bakit ka pa magpapakahirap? Mayaman na tayo. May pera na tayo, Bunjing. Pero gusto kong maging tesorero. Matagal ko ng pangarap yan, Boy. Hayaan mo na. Bakit ka pa magpapakahirap dyan? Hayaan mo na sila. Mabuti pa magpatayo tayo ng isa pang pwesto. Ano? Isa pang pisto? Sinong mangguhula na katulad ni Kuya Paseng? Sino pa? Di ikaw. Ano? Ako ang manghuhula? Anong alam ko dyan? Madali lang, pare. Ang buti pa makinig ka. Tuturuan kita ng diskarte. Makinig kang mabuti. Kagawad Gusting, salamat ha, dahil ginawa mo kaming katulong mo ni Pining. Kundi wala na kaming hanap buhay. Nakakayamot ang walang ginagawa eh. Inaawa nga ako sa inyo eh. Bakit kasi nag-resign kayo ni Pining? Ganon din si Kapitan. Paano hindi kami magre-resign? Ayon kay Pastor Apolonio, kung hindi raw kami magre-resign, magkakaroon kami ng malalang sakit at ikamamatay namin. Alam mo, ha? Parang nagdududa ako sa Pastor Apolonio na yun eh. Ha? Anong ibig mong sabihin, Kagawad? Una, ha? Kamukhang-kamukha siya ni Paseng. Oo nga eh. Akala ko nga yun din kamukha ni Pasing, pero hindi naman pala.
Alam mo, iba ang nasa isipan ko, Veronica. Ha? Sandali lang. Parang duda ka nga sa Pastor Apolonio na yun. Anong parang? Talagang duda ako, ha, Veronica? Duda ako. Kagawad Gusting? Oo, Veronica. Lalo na nang mabalitaan kong may bago na naman silang pwesto. Ganun ba? Oo. Kaya kailangang manmana ng Pastor Apolonio na yun. Baka totoo ang hinala ko sa kanya. Ah, bakit? Anong hinala mo sa kanya, kagawad? Hinala, ha? Na baka peke, na adapted sa our creator. Kagawad Gusting? Oo, Veronica. Kaya kailangang mapanuri tayo, ha? Makapati yung sinabi sa inyong dalawa ni Pining na magkakaroon kayo ng malalang sakit kung hindi kayo magre-resign. Hindi totoo. Ayan pare, natupad ng pangarap mo nga maging kapitan pagdating ng 2025 barangay election. Ay ikaw na ang mananalo nga kapitan. Oo, pare. Kailangan magpakitang gilas ako sa mga kabarangay natin. Ano kayang unang gagawin natin para purihin nila tayo, pare? Ano pare, ipakita mo nga naiibag ka. Oo, pare. Talagang yan ang gagawin ko. Sasamantalain ko na ito. Hindi ko na papupurmahin ang karyong layon. Kailangan makapag-session tayo bukas para mapag-usapan kung paano mapapaunlad ang ating barangay. Sige pare, magpagawa ka na ng sulat para sa mga kagawan. Sige. Tatawagan kong sekretarya natin. Sino ba nga sekretarya natin ngayon? Hindi ba si Punyang? Hindi, pare. Kundi si Melinda, na anak ni Dandoy. Ano? Si Melinda? Oo, pare. Siya nga. Kinausap ko siya. Pumayag naman kaagad. Sandali lang, pare, at tatawagin ko siya. Melinda! Ano po yun, Kagawad Asyong? Wow. Ang siksi mo talaga, Melinda. Bakat na bakat ang alindog mo sa kasuotan mo. Pare daw, huwag mong masyadong titiga ng dibdib ni Melinda at saka yung ari, ha? Oo, pare. Ang ganda talaga. Umiinit ang aking kapaludo sa kasiksihan niya. Melinda, gumawa ka ng sulat para sa mga kagawad, ha? Sabihin mo na may special session kami bukas, ha? Sige po, Kagawad. Sandali lang po. Pare, ang ganda talaga ni Melinda. Perfect na perfect ang katawan. Oy. Huwag mong pakikialaman si Melinda, pare. Akin lang siya. Ha? Maghanap ka na lang ng iba dyan. Sinong iba, pare? Kung gusto mo, yung bagong tresurina natin, ang ligawan mo. Ano? Si Punyag? Oo. Nako, ayaw ko ang bakukang na yon. Nagsakan ng pangit at matanda na, pare. Gusto ko yung ganun kay Melinda. Oy, pare. Itong tatandaan mo. Pakialaman mo ng lahat ng babae rito sa barangay natin. Huwag lang si Melinda. Dahil maghahalo ang balat sa tinalupan. Tandaan mo yan! Ano? Si Melinda ang kinuhang bagong sekretary ng barangay? Oo, friend. Kinausap daw siya ni Kagawad Asyong
pumayag naman kaagad. Sana sinabihan mo siya. Dahil bastos ang kagawad Asyong na yun eh. Baka may balak siyang masama sa kanya. Yun nga ang sinabi ko sa kanya. Pero ayaw niya akong pakinggan eh. Nasabi mo na ba kay Mang Dando yan? Hindi pa eh. Hindi ko matiyambahan ngayon. Hindi lumalabas ng bahay nila. Pero nag-message na ako sa kanya at mababasa na niya yun. Kailangan umalis na si Melinda kaagad habang wala pang ginagawang masama sa kanya. Baka maghahasa siya ni Kagawad Asyong. Delikado. Ang ganda pa naman niya. Yan nga ang inaalala ko eh. Kung mangyayari yan, baka mapatay sila ni Mang Dandoy. Naku, patay! Narinig ni Mang Dandoy ang pinag-usapan natin. Veronica, hayan na siya. Delikado. Baka magwala na yan. Kung hindi natin sasabihin sa kanya ang napag-usapan natin tungkol kay Melinda. Alay, hindi nakalakyan. Pumasok ka na. Magandang umaga sa iyo, Mayor. Alay, ikaw pala, Vice Mayor. Ay, halika. Maupo ka at magkwentuhan naman tayo. Salamat, Mayor. Alay, tamang-tamang dating mo ay. Tatawagan sana kita dahil may iriregalo ako sa iyo. Ha? Regalo? Anong regalo, Mayor? Ito isang singsing binimita sa akin ng isang future teller din. Pangunta daw ito sa mga negatibong hula. Ito na sa iyo na ito. Ha? Maganda di ba? Pero may nabili akong pangontra, Mayor. 2 milyon ang halaga. Ano? Nakaw! Naloko na! Na-scam ka ba, Mayor? Ano? Nais ka ba ko? Hindi! Hindi! Kuya Pasing! Kuya! Boy, bakit anong nangyari sa'yo? Naku, Kuya Pasing, delikado. Huwag ka nang pupunta doon sa pwesto mo. Ha? Bakit? Madami pa naman akong transaksyon sa araw na ito. Galing ako sa tindahan nila Darwina at narinig ko ang usapan nila Georgia doon. Anong narinig mo na pinag-usapan nila? Sabi nila, may inutusan daw si Mayor na mag-aabang sa'yo doon dahil gusto ka raw makausap ni Mayor. Ano ngayon kung kakausapin niya ako? Baka bigyan ako ng bonus dahil magandang hula ko sa kanya. Anong bibigyan ka ng bonus? Iimbestigahan ka kung totoo raw na adopted son of divine creator ka. Ano? Totoo ba yan, ha, boy? Palagay ko, totoo, Kuya Pasing. Kaya mabuti pa, lumayo ka muna dito. Pumunta ka sa mga kamag-anak natin sa Tacloban o sa Dagupan. Umalis ka na sa lalong madaling panahon. Yung pirang kinita natin. Nasaan na, boy? Ako nang bahala sa pera. Dadalhin ko na doon. Umalis ka na ngayon din. Baka mahuli ka. Mabibilanggo ka at baka madamay ako. Veronica! Oh, Pining! Bakit? Anong balita? Nako, galing ako sa palengke at narinig ko ang usap-usapan ng mga tindera doon. Ha? Anong usap-usapan yan?
ang tungkol kay Georgia na ayaw patawag ng sir? Hindi, friend. Kundi tungkol ito sa nagpapakilalang si Pastor Apolonio na adopted son of our divine creator. Ha? Pastor Apolonio? Bakit? Anong nangyari sa kanya, ha? Nako, sarado na yung pwesto niya at may mga pulis na nagbabantay. Inaabangan yata ang pagdating niya. Bakit siya inaabangan? Magpapahula rin ba sila? Hindi. Ayon sa narinig kong usap-usapan nila, gustong makausap ni Mayor dahil marami raw ang taong nagdududa sa kanya. Lahat daw ng sinabi niya ay palpak. Ano? Palpak? Yung hula niya sa atin, palpak din kaya yon? Malamang, palpak din yun, friend. Kung ganon, na-scam tayo, friend! Malamang ganun na nga. Kaya lika, puntahan natin si Kap at ibalita natin sa kanya ang nangyari. Sige, halika. Puntahan natin kagad si sweetheart ko. Ay, si Kapitan. Halika, Pining! Kuya Pasing, saan tayo pupunta ngayon? Sa Dagupan na lang. Maghanap tayo ng kamag-anak namin pansamantalang titirahan natin, boy. At susunod na doon si Bunyeng. Ganun ba? Hindi na kaya tayo magtutuntun doon sa pupuntahan natin? Hindi na. Malayo na yun. Di bali. Hintay lang natin doon si Bunyeng. Siya raw ang magdadala ng pera natin doon. At doon na natin pagkati-atihan. Alam mo, Kuya Pasing, wala akong tiwala kay Bunjing eh. Sweetig yun eh. Baka saluhin na niya ang pera. Baka hindi na siya susunod doon sa Dagupan. Baka ibang lugar nang pupuntahan. Di maghihintay tayo nang wala. Nago, hindi niya pwedeng gawin yan. Kundi, maghahalog balat sa tinalupan mo eh. Ha? Bakit tumigil dito ang bus na ito? Baga ihilang yung driver mo eh. May checkpoint po. Bumaba muna tayo lahat para sa inspection. Sige, baba muna, Boy, checkpoint. At may mga pulis. Delikado ito. Ha? Anong gagawin natin, Kuya Pasing? Baka tayong hinahanap ng mga yan. Malamang tayo na nga. Kaya halika, dadan tayo sa bintana ng bus. At tatakas tayo. Bilisan mo. Oo, Kuya, sige, tatakas tayo. Ngayon, talon na boy. Talon! Ano kaya ang mangyayari kina Pasing at Boy? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Adopted Son sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!